Good day, my name is Kenteo Mores and I will be discussing about the credit and development. Credit, a contractual agreement in which a borrower receives something of value now and agrees to repay the lender at some date in the future, generally with interest. The term also refers to the borrowing capacity of an individual or company. Sa madaling salita, ang credit ay isang kasunduan kung saan ang borrower o yung nanghihiram ay nakakatanggap ng pera, produkto o serbisyo at nangangakong magbabayad sa lender o yung nagpapautang. Kadalasan ay may kasama pang interes. Bukod dito, ang credit ay tumutukoy din sa borrowing capacity o kakayahang mangutang ng isang tao o negosyo na base sa kanilang creditworthiness o kredibilidad na magbayad sa tamang oras. Madalas itong ginagamit para sa personal na pangangailangan tulad ng loans or credit cards o sa pagpapalago ng negosyo. Credit and development. Inadequate funds have prevented many poor countries from accelerating the phase of their economic development. Taxes and other sources of government incomes are not enough to finance all their basic programs of development. Maraming mahirap na bansa ang hindi nakakapagpapabilis ng kanilang ekonomiyang pag-unlad dahil nga sa kulang yung kanilang pondo. Ang mga buwis at iba pang pinagkukunan ng kita ng gobyerno ay hindi sapat para matustusan ang lahat ng kanilang mahalagang programa para sa kaunlaran. So sa madaling salita, limitado yung resources nila kaya't hindi nila natutugunan yung mga pangunahing pangangailangan tulad ng edukasyon, kalusugan, infrastruktura at iba pang proyekto na mahalaga para sa pag-unlad ng ekonomiya. Since local financial resources are not enough, foreign loans are indeed to speed up the development of the poor countries. So dahil nga hindi sapat yung lokal na pondo, kinakailangan ng mahirap na bansa tulad na lang ng Pilipinas ang mga foreign loans o yung pautang mula sa ibang bansa o international na institution para mapabilis yung kanilang pag-unlad. So halimbawa na lamang dito ay yung Pilipinas nga ay humihiram ng pondo mula sa World Bank o Asian Development Bank para pondohan yung mga malalaking proyekto tulad ng mga infrastructure, kagaya ng mga kalsada, tulay, at mass transportation system tulad ng MRT at LRT. Yung mga ganitong proyekto ay mahalaga para sa ekonomiya pero hindi kayang tustusan ng gobyerno gamit lamang ang lokal na kita mula sa buwis. Foreign loans, not foreign investment. For an undeveloped country, more money means more investment and production, and this speed up economic activities. However, if such capital belongs to the foreigners, naturally the profits go to them. Society may appear affluent and progressive, but this is not real in the sense that wealth and income belong to the foreigners. Gayunpaman, ang paggamit ng foreign loans ay may kasamang responsibilidad na kailangang siguraduhin na ang mga inutang na pondo ay magagamit ng maayos dahil nga may interest na kailangang bayaran at maaring maging pabigat ito kung hindi gagamitin ng tama. Kung magiging matagumpay ang mga proyekto, makakatulong ito sa pag-unlad ng bansa at pagbawas ng kahirapan. Sa isang hindi pa maunlad na bansa tulad ng Pilipinas, ang mas malaking pondo ay nangangahulugan ng mas maraming investment at produksyon na nakakatulong para mapabilis ang mga aktibidad pang-ekonomiya. So halimbawa, kapag pumasok ang mga dayuhang kumpanya, maaari silang magtayo ng mga negosyo at magbigay ng trabaho at magpasigla ng lokal na ekonomiya. Gayunpaman, kung ang kapital o puhunan ay pag-aari ng mga dayuhan, ang malaking bahagi ng kita o yung profits mula sa mga negosyo ay napupunta sa kanila. Bagamat maaring magmukhang masagana at progresibo ang lipunan dahil nga sa mga bagong infrastruktura, trabaho o produkto, ang tunay na yaman at kita ay hindi napupunta sa lokal na
mamamayan o gobyerno, kundi sa mga dayuhang namumuhunan. So halimbawa, maraming business process outsourcing o yung BPO companies sa Pilipinas ang pagmamay-ari ng mga dayuhan. So bagamat nagbibigay sila ng trabaho sa libo-libong Pilipino, ang malaking bahagi ng kita ng kumpanya ay ipinapadala pabalik sa kanilang bansa. Kaya bagamat mukhang umuunlad ang ekonomiya, limitado pa rin yung epekto nito sa tunay na pagyaman ng mga Pilipino. The role of World Banks. The leading nations of the world met at Bretton Woods in 1944 to organize the International Bank for Reconstruction and Development known as World Bank. So, noong 1994, ay nagtipon yung mga pangunahing bansa ng mundo sa Bretton Woods para magtayo ng International Bank for Reconstruction and Development o yung mas kilala natin bilang World Bank. So, ang layunin nito ay para tulungan yung mga bansang naapektuhan ng digmaan at mga hindi paganap na umuunlad sa pamamagitan ng pagbibigay ng pondo o pautang para sa kanilang mga proyekto tulad na lamang ng infrastruktura at pag-unlad ng ekonomiya para mas mapabilis yung kanilang recovery. Main objective of World Bank: to extend long-term loans for reconstruction and development, especially to the less developed countries that cannot secure private loans at reasonably low interest. So, ang layunin ng World Bank ay magbigay ng long-term loans o yung pangmatagalang pautang para sa reconstruction at development, lalo na sa mga less developed countries o yung mga bansang hindi gaano maunlad. So, dahil nga sa nahihirapan yung mga bansang ito na makakuha ng pautang mula sa mga pribadong sektor dahil sa mataas na interes, kaya ang World Bank ang tumutulong sa kanila na makakuha ng pondo para sa mas mababang interes at mas mahabang panahon ng pagbabayad. Ginagamit ang mga pautang na ito para sa mga proyekto sa infrastruktura, edukasyon, kalusugan at iba pang aspeto na makakatulong sa pag-unlad. Some features of the World Bank are its loans are limited to agricultural productions. Second, many of the bank's loans are channeled into development projects such as multi-purpose dams, irrigation projects, health and sanitation programs, and transportation and communication facilities. The third, the bank has been active in providing technical assistance to underdeveloped nations. It assists such countries in discovering avenues of growth that are most suitable to their economic developments. And the primary thrust of the World Bank is rural development. And this is the end of my presentation.